Naranasan mo na ba yung parang may giyera sa loob mo? Hmm, Yung may isang part sa'yo na alam kung ano yung tama, pero may isa pang part na sumisigaw ng, pero ito yung gusto ko eh. oo, yung hilaan. Yun, laging may hilaan. Kung binigyan nga tayo ng free will, bakit parang ang kalaban natin palagi ay yung sarili natin? Sa pag-uusap natin ngayon, bubusisihin natin ng husto yan, yung internal conflict na yan. Magandang simula yan. Titingnan natin yung konsepto ng desire at kung paano pala to konektado sa isang mas malaking cosmic story base dito sa mga source na pinadala mo. Maganda yan kasi yung personal na gera na nararamdaman mo, ayon sa mga materyales na to ay echo lang pala ng isang mas malaki at mas matagal ng laban. Ah, okay. So ang gagawin natin, ilalatag natin yung isang particular na theological framework na nagpapaliwanag ng pinagmulan niyan. Sige. Isipin mo na parang isang cosmic courtroom drama. Magsisimula tayo sa opening arguments, isang debate sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Interesting. Tapos, titingnan natin yung star witness, si Job, at sa huli, tatalakayin natin kung paano ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ang nagsisilbing trial para patunayan kung sino ang tama. So, ang misyon natin dito, Ano yun? intindihin yung lohika sa likod ng isang sitwasyon na parang ang gulo-gulo, di ba? Okay, courtroom drama. Gusto ko yan. So, ano ang pundasyon ng kasong to? Ano yung mga given facts, kumbaga, bago pa magsimula yung debate? Sige, simulan natin sa basic premise. Una, binigyan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, mga anghel, mga tao, ng malayang kalooban. Free will, hindi sila robot. Okay, gets. Pangalawa, yung pinaka-nature ng Diyos ay pag-ibig. So ang gusto niya ay yung mga nilikha niya maging katulad din niya, mga nilalang na umiibig. At yung guide para doon ay yung mga kautusan. Eksakto. Ang pinakabuod, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So far so good. Parang ideal setup, free will, tapos ang goal ay maging mapagmahal. Saan ngayon nagsimulang magkaroon ng problema? Dito na pumapasok yung twist. Kasabay ng free will, mayroon ding isang fundamental na katangian ang bawat nilikha, isang malalim at walang katapusang pagnanasa. Pagnanasa. Ang specific na term sa source ay galmang, isang Korean word na mas matindi pa sa simpleng desire. Isipin mo siya na parang isang black hole sa loob mo, isang gutom na hindi nabubusog. Ah, parang yung pakiramdam kapag nag-o-online shopping ka tapos add to cart ka lang ng add to cart, akala mo yun na. Pero pagdating ng item, may iba ka na namang gusto. Ganong level ba? Ganon mismo. Pero palakihin mo yan ng infinite times. At heto pa ang catch. Ano yun? Habang ang pagnanasang yan ay walang hanggan, inilagay naman ng Diyos ang bawat nilikha sa isang napakalimitadong mundo. Limitado ang espasyo, limitado ang oras, limitado ang resources. Ah, doon nag-uumpisa yung tensyon. Oo, meron kang infinite desire na nakakulong sa isang finite reality. Dahil dyan, imposibleng mapuna ng isang nilikha ang kanyang galamay gamit ang sarili niyang lakas. Para kang nasa isang all-you-can-eat buffet, pero yung tiyan mo hanggang isang plato lang ang kaya. May eternal desire pero may physical limits. Nakakainis. Ano ngayon ang nagiging resulta ng conflict na yan? Dahil sa clash na yan, dalawa lang ang landas na pwedeng tahakin. Una, yung landas ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay. Ibig sabihin, kinikilala mo yung limitasyon mo, nagiging kontento ka sa kung anong meron ka, pipigilan mo yung sariling pagnanasa para hindi ka makasakit ng iba. So, yun yung pagsunod sa utos na ibigin mo ang kapwa mo. Tama. At yung pangalawang landas, yung pagtutol. Para mapunan yung walang katapusang pagnanasa mo, ang tanging lohikal na paraan ay kunin ang hindi sayo. Agawin ang pag-aari ng iba? Oo, sakupin ang espasyo ng iba at ito, by definition, ay direktang pagsuway sa kautusan ng Diyos. Dito na siguro papasok yung sinasabi mong opening arguments. Dito na pumapasok si Satanas. Sino ba itong karakter na tinawag sa source na Hillel? Si Hillel, na mas kilala natin bilang Lucifer o Satanas, ay nilarawan bilang isa sa pinakamataas na anghel, pero hindi siya nakontento. Ah, Yung galmang niya, yung pagnanasa niya, lumago ng lumago hanggang sa ang ninasa niya ay yung mismong trono at kapangyarihan ng Diyos. wow.
Pero ang atake niya, at ito ang brilliant part sa argumento niya, ay hindi lang basta power grab. Inatake niya yung mismong pundasyon ng gobyerno ng Diyos. Ito ay yung lohika ng atake niya. Ang akusasyon ni Hillel sa Diyos parang ganito. Nagbigay ka ng mga kautusan yung ibigin mo ang kapwa mo na alam mo namang imposible nilang sundin. Imposible, bakit daw? Bakit? Kasi ikaw mismo ang naglagay sa kanila ng isang kalitrasan, itong galangin, na laging uunahin ang sarili. Nilikha mo silang makasarili by design. Okay. Gets ko. Kaya, kapag sumuway sila sa utos mo para sundin ang pagnanasang binigay mo, pinarurusahan mo sila. Hindi ba't isa itong uri ng entrapment? Hindi ka makatarungan? Wow! Ang bigat ng akusasyon na yan. Parang sinasabi niya na defektibo yung sistema ng Diyos from the very beginning. Oo, Dito na ngayon pumapasok si Job bilang test case, di ba? eksakto. Sa gitna ng debating yan, itinuro ng Diyos si Job at sinabing, tingnan mo ang lingkod kong si Job. Matuwid siya, sumusunod sa akin. Para siyang ipinipresentang Exhibit A ng prosekusyon. Patunay na posible. Posible, pero mabilis ang rebuttal ni Satanas. At yung sinabi niya sa Job 1:9-11, ito yung pinakapuso ng argumento niya. Sa tingin mo ba, bay walang dahilan kung bakit siya tapat sa'yo? Yung kaya lang naman siya mabait kasi. Yon, hindi ba't dahil pinagpapala mo siya, biniyayaan mo siya ng pamilya, kayamanan, subukan mong alisin ang lahat ng yan at tingnan natin kung hindi kanya isumpa ng harapan. So ang sinasabi basically ni Satanas ay hindi ikaw, Diyos, ang mahal ni Job. Ang mahal ni Job ay yung mga bagay na nakukuha niya mula sa'yo. Transactional lang. Precisely. Ang akusasyon ay hindi Diyos ang sinasambahan ni Job, kundi ang sarili niyang kaginhawaan, ang sarili niyang pagnanasa. Sinasabi ni Satanas na ang Diyos para kay Job ay isang means to an end. Parang ATM? Parang ganon. At ayon sa interpretasyon ng source, para bang sinasabi ni Satanas, kung ang isang gintong baka ang makakapagbigay sa pagnanasa ni Job, yung gintong baka ang sasambahin niya. Nagkataon niyang na ikaw ang nagbibigay ngayon. Grabe. Kaya yung pagsubok kay Job naging live demonstration para sagutin yung tanong na yun. Kung posible bang mahalin ng Diyos para sa kung sino siya? Hindi lang para sa kung anong makukuha mo sa kanya. Teka, parang may di nagtutugma para sa akin. Kanina, sinabi natin na ang ugat ng lahat ng problema ay yung pagnanasa, yung gamang. Pero ngayon, parang sinasabi mo na yung dalawang yan pala ang mismong mekanismo para bumalik tayo sa Diyos. Paano nangyayari yun? Magandang tanong yan. Kasi dyan nakasalala yung buong paradox ng sistema ayon sa binasa natin. Isipin mo na yung pagnanasa ay isang napakalakas na gravitational pull. Okay, humihila sa'yo. Humihila sa'yo palayo sa Diyos patungo sa pagkamakasarili. Sa kabilang banda, yung kautusang huwag kang magnanasa, ibigin mo ang kapwa, nagsisilbi siyang pader. Isang boundary. So may puwersang humihila at may pader na pumipigil. Ano nangyari sa gitna? Dito nangyayari yung crucial moment. Kapag sinubukan mong sundin yung kautusan. Yung pigilan yung sarili mo. Oo. Doon mo mararanasan yung isang masakit na katotohanan. Hindi mo pala kaya mag-isa. Masyadong malakas ang hatak ng gamang. At sa sandaling yon ng pag-amin sa sarili mong kahinaan, doon ka napipilitang lumingon, lumapit, at sumigaw ng tulong sa Diyos para lang masunod yung kautusan niya. Ang galing niyan. So parang yung konsepto ng rock bottom. Minsan, kailangan mong munang marating yung punto kung saan aaminin mong hindi mo na talaga kaya bago ka mapilitang humingi ng tulong. So the breakdown becomes the breakthrough. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Yung pagnanasa na dating humihila sa'yo palayo ay nagiging dahilan para tumakbo ka pabalik sa kanya. Eksakto. Hindi pala goal na puksain yung pagnanasa. Ang goal ay i-realign ito. Yung puwersang yun, kailangan mong gamitin para itulak ang sarili mo patungo sa Diyos. Parang judo. Ginagamit mo yung puwersa ng kalaban mo para manalo. So doon ka napipilitang gamitin yung free will mo para pumili. Oo. Saan ako kakapit? Sa sarili kong lakas na alam kong bibigay o sa tulong ng Diyos?
At ayon sa source, ang pagpiling tumakbo patungo sa Diyos ang mismong landas tungo sa buhay na walang hanggan. Okay, gets ko na yung dynamics. Pero ang tanong ko is, kung malinaw naman sa Diyos na mali yung argumento ni Satanas, bakit hindi na lang siya, pinuksa agad? Bakit kailangan pa ng lahat ng ito? Mahalagang tanong yan. At may logical na paliwanag dyan ng source. Kung agad na winasak ng Diyos si Hillel noon pa lang, anong sa tingin mo ang iisipin ng ibang mga anghel? Naririnig ko. Baka may punto siya kaya siya pinatahimik. Tama. Baka isipin nila, baka takot ang Diyos na masagot yung issue. Ang paggamit ng brute force, magpapatunay lang ng kapangyarihan, pero hindi ng katarungan. Baka maging sanhi pa yan ng mas malawak na pagdududa. So para hindi magmukhang tyrant yung Diyos, kailangan niyang patunayan yung punto niya through a fair process. Ano yung unang hakbang sa prosesong yun? Ang unang hakbang, ayon sa source, ay ang ikulong muna si Hillel at ang mga rebelding anghel. Pero wag nating isipin ang kulungan na parang selda lang. Paano yun? Isipin mo siya na parang isang jurisdiction o isang realm. Isang estado ng pag-iral na malayo sa presensya ng Diyos. Ito yung konsepto ng Hades na sumasaklaw sa maraming ideya. Sheol, kadiliman, hukay, Tartaros. Pati yung sanlibutan. O, maging yung tinatawag sa Epeso na himpapawid o sanlibutan, yung sistema ng mundo na pinapatakbo ng kasakiman at pagnanasa. Ito yung dimensyon kung saan sila pansamantalang itinalaga habang nililitis ang kaso. Okay, so the challenge has been made. Si Satanas ay pansamantalang nakasideline sa dimensyon na to, pero nakabitin pa rin yung tanong niya sa ere, hindi pa nasasagot. Oo, parang isang legal case na na-file na pero wala pang trial. So paano sinimulan ng Diyos ang trial para sagutin yung akusasyon? Dito napapasok ang pinakagrandeng solusyon ng Diyos, ang paglikha kay Adan at sa buong sangkatauhan. Tayo. Oo, kung ang langit ang naging crime scene, ang mundo natin ang naging courtroom. Tayo, ang sangkatauhan, ang naging entablado kung saan patutunayan ng Diyos sa harap ng buong universo ang katotohanan ng kanyang mga kautusan. So parang tayo yung living evidence, yung buong kasaysayan natin, yung lahat ng hirap at tagumpay, yun yung ebidensyang ipinipresenta sa korte. Eksakto. Ang buong kasaysayan ng tao, mula Eden, sa pagbagsak, kay Abraham, kay Moises, hanggang sa ultimong pagdating at sakripisyo ni Kristo sa krus, lahat ng iyon ay ang maingat na paglalahad ng ebidensya ng Diyos. At yung krus yung naging, ultimate na sagot. Iyon, ipinakita nito ang sukdulan ng pag-ibig ng Diyos at ang sukdulan ng kanyang katarungan. Ito ang tumuldok sa lahat ng akusasyon ni Satanas. At binabanggit din sa source na kahit nasa loob tayo ng jurisdiction ng kadiliman, itong mundo, gumagawa pa rin ang Diyos ng mga safe zones, mga lugar ng liwanag. Oo. At ito ang nagpapatuloy na bahagi ng plano. Ang una ay ang Hardin ng Eden at ngayon ang simbahan, ang church. Ah, okay. Kung ang sangkatauhan ang naging entablado ng kaso, ang simbahan ang nagsisilbing live demonstration ng ebidensya. Parang isang embassy ng kaharian ng Diyos, itinayo sa gitna mismo ng teritoryo ng kaaway. So ito yung Exhibit A na posible palang mabuhay ayon sa kautusan ng pag-ibig. Posible. Hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi na kahit ang kapangyarihan ng Hades ay hindi ito kayang talunin dahil hindi ito proyekto ng tao, kundi proyekto ng Diyos. So, what does this all mean? Kung bubuin natin lahat, ang galing, no? Nagsimula tayo sa isang personal na pakiramdam ng internal conflict. Tapos, nakita natin na echo lang pala yun ng isang cosmic legal battle. Nakita natin kung paano hinamon ni Hillel ang Diyos, kung paano naging central na exhibit si Job, at kung paano ang buong kasaysayan ng tao, kasama na ang buhay mo at buhay ko, ay ang detalyadong sagot ng Diyos. Nagiging napaka-personal. Oo, yung dambuhalang theological na tanong ay biglang naging isang laban na nangyayari sa bawat desisyon natin araw-araw. At iniiwan ka ng mga tekstong ito na may isang napakahalagang tanong. Isang tanong para sa'yo na nakikinig. Ano yun?
Kung totoo nga ang pagnanasa at ang kautusan ay dalawang puwersang sabay na humihila sa'yo sa magkaibang direksyon, sa mga desisyon mo sa araw-araw, saan ka mas madalas nadadala ng agos? At ano ang sinasabi niyang tungkol sa kung ano o sino ang tunay na sentro ng iyong pagsamba?